So, kasi what we look at sa kami, I mean, 'di ba? Usually numbers doesn't lie. But as we have experienced in the history of Philippine politics, madalas survey plays an important role. Pero through the years, 'di ba, nagkakaroon siya ng very controversial role sa trust ng taong bayan. Ako, personal opinion ko lang ito ha. Base sa dalawang nagbigay ng survey, yung isa umakyat, yung isa bumaba. Well, siguro naghahanda na for next election. Hindi natin alam kung paano ba nila ginagawa yung survey na to. Pero I think what's more important is himayin natin ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Kung naniniwala ba yung mga tao sa Pangulo natin or hindi, kung satisfied ba sila sa mga programang ginagawa niya o hindi. Kasi interesting na po. So parang, ako nakikita ko yan, Sir Jay, sa social media, and then napakasipag ng ating Presidential Communications Office and other government agencies pages, no? Nakikita natin yung trabaho. Pero bakit may certain number or a significant number of people who are rallying? Diba? Kasi sabi ni Tangire, the people trust this administration and the president because of the programs, diba, of what they're going, what they're doing. Pero, pag nasa grounds ka, hindi lang sa media, Sir Jay, merong parang outright dissatisfaction na mahirap i-ignore, diba? Pinag-usapan natin yan, Sir Jay, sa first episode ng One Politico, maraming naabala sa EDSA Shrine, then ngayon nasa Liwasang Bonifacio sila, diba? So, bakit ganun? Hindi ba contradicting yun? Siguro, kapatid na OMS, kailangan na lang nating intindihin ang dalawang survey na to is ang population ng Pilipinas ay mahigit 100 million. Okay? Ang ginamit na sample is 1,500 lang. Correct. Sa bawat isa. So, sobrang liit na percentage to. Though pwede nilang sabihin, random sampling naman to. Yes. Diba? Pero, hindi natin masasabi kung sino talaga yung mga sumagot ng survey na to o kung tama ba yung random sampling na to. Pero, ang mas importante is kung ano ang maririnig natin sa boses ng mga Pilipinong nasa Pilipinas. Correct. Na gino-govern ng ating government. Yes. Diba? Oo. Are they satisfied enough? Nakikita ba nila yung mga programa ng gobyerno natin? Yes. Nararamdaman ba nila yung pag-trickle down effect ng economy, ng kung ano yung nagiging income nila? Kung nararamdaman nga ba nila na naging upper middle income country na tayo?